Sa isang luntiang parang na puno ng makukulay na bulaklak at matataas na damo, naninirahan ang isang masipag na langgam na ang pamalan ay Lino. Maliit siya, ngunit kilala sa buong kolonya bilang masipag, maingat at palaging naghahanda para sa kinabukasan. Sa kabilang banda, sa ibabaw ng isang mataas na tangkay ng damo, nakatira ang masayahing tipaklong na ang pangalan ay Tico. Mahilig siyang tumugtog ng biolin na gawa sa dahon at kumanta buong araw. Isang umaga, habang ang araw ay sumisikat at ang hangin ay malamig at sariwa, abala si Lino sa pagdadala ng mga butil ng trigo papunta sa kanilang imbakan. Uy, Lino, bakit ka lagi nagtatrabaho? Halika, sumabay ka muna sa akin. Ang ganda ng araw. Tara, kanta tayo. Masaya nga ang tag-araw, Tico. Pero darating ang taglamig. Kailangan para hindi tayo magutom. Taglamig? Malayo pa yun. Mas masarap mag-enjoy ngayon kaysa mag-alala sa bukas. Tumugtog si Tico ng masiglang lihim habang si Lino ay patuloy na nagtatrabaho. Sa paligid nila, makikita ang mga bubuyog na kumukuha ng nektar, mga ibon na lumilipad at mga paru-paro na sumasayaw sa hangin. Lumipas ang mga linggo at buwan. Unti-unting nagbago ang kulay ng parang mula sa matingkad na berde hanggang sa dilaw at kayong-bangin. Si Lino ay patuloy na nag-iipon ng pagkain. Inilalagay ito sa mga sisidlan sa ilalim ng lupa. Samantala, si Tico ay patuloy sa pagtugtog at pagkanta. Nakikita niya si Lino araw-araw, ngunit hindi pa rin siya nag-iipon. Tico, kaibigan, baka gusto mo tulungan mo ako. Kahit kaunti lang, mag-ipon ka na rin. Bukas na lang. Ngayon may bago akong kanta. Pakinggan mo! Isang araw, dumating ang malakas na ulan. Ang hangin ay lumamig at ang mga dahon ay nalaglag. At pagkatapos ay ang taglamig. Nagyayelo ang lupa. Wala nang damo, wala nang bulaklak. Tahimik ang buong parang. Sa loob ng kanyang lungga, si Lino at ang kanyang kolonya ay may sapat na pagkain. May mga butil, prutas at mga dahon na nakaimbak. Samantala, si Tico ay nanginginig sa lamig. Wala siyang makain. Ang biolin niyang gawa sa dahon ay tuyo at sira na. Lino, kaibigan, pwede ba akong humingi ng kaunting pagkain? Gutom na ako. Sinabi ko sa iyo noon, Tico, na darating ang taglamig. Bakit hindi ka nag-ipon? Akala ko hindi yun darating agad. Inuna ko ang kasiyahan kaysa paghahanda. Sandaling nag-isip si Lino. Naalala niya ang masasayang araw na magkasama sila. Halika, pumasok ka muna. Bibigyan kita ng pagkain. Pero kapag dumating ang tagsibol, tutulungan mo ako mag-ipon, ha? Opo, pangako ko. Hindi na ako magiging tamad. Pumasok si Tico sa lungga ng mga langgam. Doon, unang beses niyang naramdaman ang init at seguridad. Pagdating ng tagsiklong, muling nabuhay ang parang. Tumubo ang mga bulaklak at damo. Ngayon, si Tico ay tumutulong na kay Lino sa pag-iipon ng pagkain. Salamat, Lino. Natutunan ko na mahalaga ang maghanda sa kinabukasan. Masarap mag-enjoy, pero mas masarap ang maging handa. Magkasama silang kumanta at nagtrabaho. May balanse ng kasiyahan at responsibilidad. Maghanda para sa kinabukasan at huwag puro kasiyahan lamang. Ang sipag at pagpaplano ay susi sa tagumpay at kaligtasan sa oras ng pagsubok.